Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates! Blackwater at Terra Firma, gumagawa ng himala. Kaya bang mapanatili ang kanilang magandang simula? Ang tatlong Ginebra player na pwedeng masama sa regular rotation ni Coach Tim Cone ngayong Philippine Cup. Alam naman nating lahat na kapag sinabing Barangay Ginebra ay maraming star player at yan lang kadalasan ang ginagamit ni Coach Tim Cone. Pero ngayong Philippine Cup nga mga chong, ay iba ang senaryo para sa Barangay Ginebra. Ang Philippine Cup nga ang pinaka-prestilyosong konferensya sa PBA. Kaya naman, maigpit ang labanan ng mga koponan. At para makapag-contend ng maayos ang Barangay Ginebra, ay kailangan nga nilang makipagsabayan sa mga koponan na malawak ang player rotation. At yan nga ang unti-unting ina-adapt ngayon ni Coach Tim sa kanyang koponan para mabigyan ng sapat na pahinga ang kanyang mga key players. At meron nga tayong tatlong Ginebra players na posibleng mapasama sa regular rotation ni Coach Tim Cone. Unang-una na nga dyan ay itong kanilang rookie na si Rafael Cu. Malaki nga ang potensyal ng nasabing player at napakataas ng basketball IQ. Every game na ipinapasok ito ni Coach Tim Cone ay efficient at maganda ang kanyang performance. Napakalawak ng court vision at napakagaling pumasa. Yung nakikita nga daw ni Coach Tim kay Rafael Cu ay parang si Jody Vance dahil effective ito sa kanyang triangle offense. At sa nakalipas nga na FIBA Asia Cup qualifiers ay isinama nga ni Coach Tim itong si Rafael Cu sa practice ng Gilas, Pilipinas. At talagang hinahanda niya ang nasabing forward para sa kanilang pagsabak sa Philippine Cup. Pangalawa sa player na possible na mapasama sa regular rotation ni Coach Tim ngayong Philippine Cup ay itong kanilang pesky guard na si Nards Pinto. Grabe nga yung hate at bash na natatanggap ngayon nitong si Nards Pinto dahil kasama ito sa PBA All-Star. At hindi niya nga yan kasalanan. Pero ngayong Philippine Cup ay malaki ang maitutulong nito para sa kanyang koponan. Isa nga ito sa mga pwedeng makapalitan nila L.A. Tenorio at Scottie Thompson pagdating sa guard position. At ang pinaka-importante na magiging role nitong si Nards Pinto sa Barangay Ginebra ngayong All-Filipino Conference ay ang kanyang napakahigpit na depensa. Hindi nga kilalang scorer itong si Nards Pinto dahil yung porte talaga nito ay ang kanyang pagiging pesky defender. At yan nga ang kailangan ni Coach Tim Cone ngayong conference at paniguradong malaki ang maitutulong nito para sa Barangay Ginebra dahil sa kanyang mahigpit na depensa. At ang last but not the least na Ginebra player na possible na masama sa regular rotation ni Coach Tim ngayong Philippine Cup ay itong si Von Pesumal. Last PBA on tour ay napakalaking minuto ang ibinigay ng Ginebra coaching staff dito kay Von Pesumal at nagawa naman niya ng maayos ang kanyang role. Pero last conference ay hindi nga siya nabigyan ng playing time dahil nandyan si Tony Bishop. Pero ngayong All-Filipino ay malaki yung chance na makakakuha na ng playing time itong si Von Pesumal, lalong-lalo na kapag nailabas na nitong muli yung kanyang mainit na outside shooting. Yan nga lang yung inaantay ng Barangay Ginebra dito kay Von Pesumal. Kaya very patient nga si Coach Tim sa nasabing gunner dahil naniniwala nga sila kay Von Pesumal. So ngayon ay ang tatlong Ginebra players ang possible na makasama sa regular rotation ni Coach Tim Cone dahil mabilis nga yung laro sa Philippine Cup. At tignan na lang natin kung magagawa nga ba nilang makapag-contribute. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Blackwater at Terra Firma gumagawa ng himala. Kaya bang mapanatili ang kanilang magandang simula? Ito ang Terra Firma Jeep at Blackwater Bossing
ay parehong may 2-0 at nangunguna ngayon sa team standings. Yan nga yung kauna-unahang pagkakataon na nasa itaas ang dalawang koponan. At isang malaking himala nga yan mga chong, dahil usually palagi nga silang nasa ibaba ng team standings. Pero marami ang nagsasabi na hindi pa naman daw naglalaro ang San Miguel Beermen, Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra. Kaya nasa itaas ng team standings ang dalawang koponan. Pero hindi rin natin maitatanggi na quality teams din yung mga natalo ng Blackwater at Terra Firma. Sa Blackwater bossing ay tinalo nga nila yung dalawang playoff contender ng MVP group na Meralco Bolts at TNT Tropang Giga. Ang Terra Firma naman, tinalo ang Converge at NLEX Road Warriors. Pero ang tanong, kaya bang manatili sa top standings ng Blackwater at Terra Firma Jeep? Sa ngayon ay masyado pang maaga para sabihin yan. Pero sa kasalukuyang lineup ngayon ng Blackwater at Terra Firma Jeep ay hindi malabong mangyari. Sa Blackwater ay meron nga silang Reynam Batak at James Yap na napakalaki ng naitutulong sa kanilang kupunan. Para naman sa Terra Firma ay meron silang Stephen Holt at Wami Chongson. Wag lang mapipitasan ang dalawang kupunan. Eto real talk mga chong, kaya naman talagang umangat sa team standings nitong Terra Firma at Blackwater bossing. Marami nga rin silang quality na batang players, kaya kung panalo lang talaga ang kanilang habol ay kayang-kaya nilang sumabay. Lalong-lalo na kung hindi sila nagpapapitas sa mga malalaking kumpanya. At kung mananatili nga yung kanilang mga players, ay someday ay kaya nilang makasabay sa SMC at MVP Group.